Ngayon, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol na naman ito sa, hindi siya patungkol sa WPS eh. Ay hindi, pwede din siyang WPS ano. So, yun, about nga daw ito sa ano, kapag manalo si Trump, anong mangyayari sa Pilipinas at sa China. So, yan yung panonoodin natin. So, ang video ito is from Wellbe's PH. So, meron pa magat na ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas sa China kapag nanalo si Trump. Nako, ano kaya? Curious din ako eh. So, bago natin simulan, Wellbe's PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag niyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas sa China kapag nanalo si Donald Trump? Alam naman natin na may issue nga kay Donald Trump ngayon lang na tinry siyang idedo ano. So, yeah, curious lang ako kung ano nga ba yung mangyayari at nakapaloob sa video ito. So, again, Wellbe's PH, Filipinoise, start. Kapalaran ng Pilipinas sa China kapag nanalo si Trump. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa Wellbe's ganitong PH. klaseng video. Ulit nga, hindi nyo narinig yung intro eh. Ano ang magiging kapalaran ng Pilipinas sa China kapag nanalo si Trump? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Subscribe nyo, Wellbe's Ang PH. international na politika ay mahalaga dahil direktang naapektuhan nito ang mga bansa sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas na nasa gitna ng isang matinding territorial na alitan laban sa China sa South China Sea, isang rehiyon na sagana sa likas na yaman at mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Sa gitna ng tumataas na tensyon, ang papel ng Estados Unidos ay nagiging mas mahalaga sa pandaigdigang seguridad at sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kaya nga eh, may nakita kasi akong video dati tapos about ngayon kay Trump. Tapos nag-comment siya doon na ano naman pakialam natin sa mga presidente ng US na yan, wala naman tayong pakialam dyan or hindi naman tayo, I think ibig sabihin niya hindi tayo maapektuhan or hindi tayo yung maiipit kung sino man yung iluklok nila. Pero hindi nila naintindihan nga na pwede nga itong mga ganito, di ba? Balance of power. Kasi yung US man is, di ba siya yung pinakamalakas sa buong mundo. Tapos syempre, kung sino yung nasa side ng US, parang yun yung ano nila ba? Yun yung magiging kapalaran na nila if ever na halimbawa may bago na naman presidente, baka tupakin yan at ayaw ng halimbawa Pilipinas. For example, si Biden ay close sa Philippines. Okay. Pero what if mabalik si Trump dito tapos galit siya sa Philippines? Maapektuhan yung ugnayan ng US at Philippines. Kaya tayo, meron talaga tayong some kind tawag dyan. May effect talaga sa atin yan if ever na sino yung iluklok na presidente sa US. Tuloy. Isang kawili-wiling aspeto sa equation na ito ay si Donald Trump. Bilang ika-45 na Pangulo ng Estados Unidos mula 2017 hanggang 2021, ang kanyang administrasyon ay nagdala ng malaking pagbabago sa patakarang panlabas ng bansa, particular na sa ugnayan nito sa China. Kilala si Trump sa kanyang hindi pangkaraniwang estilo sa politika at direktang pagkikitungo sa China na nagresulta sa magulong relasyon na puno ng mga tensyon at negosasyon. Habang iniisip ni Trump ang isa pang pagtakbo bilang Pangulo, isang mahalagang tanong ang lumilitaw. Paano maapektuhan ang kanyang posibleng pagbabalik sa Oval Office ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at China? Ang kanyang pagbabalik ba ay magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas o lalo lamang magpapakomplika ng sitwasyon? Upang Yan din. Kasi ang akala lang din natin ano na kung sino yung, for example, PBBM, Best President siya patungkol sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. What if next election, may panalo natin si BP Sara, tapos bigla na naman siya magkukul down sa China. 'Di ba? Yun yung pangit kasi imbis na ngayon na sana tayo makakabuelo, next administration, kung pro-China yung ilalagay natin, of course, yung mga pinaghirapan natin ngayon sa administrasyon ng mga Marcos, parang mababaliwala yun. 'Di ba? So, yun, hindi lang pala yun sa Pilipinas. I mean, hindi lang pala presidente sa Pilipinas, ano, pati pala sa US. I think may part din sila. Nako. ang katanungang ito ay kailangang balikan ng kanyang tindig laban sa tunggaliang bansa noong siya ay nasa pwesto pa. Ang kanyang mga hakbang, tulad ng pagpapataw ng mga taripa at pang-ekonomiyang presyon, ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na labanan ang lumalaking impluensya ng China. Gayunpaman, kung sakaling siya ang mananalo, ang epekto ng ugnayang geopolitical sa South China Sea ay mananatiling isang malaking katanungan. Nako.
Sa pagsusuri ng mga posibleng Bakit? senaryo, mahalagang tandaan ang implikasyon ng isang Trump presidency sa alitan ng Pilipinas at China ay malalim at komplikado. Ang patuloy na pagtaas ng tensyon at ang papel ng Estados Unidos ay kritikal na aspeto na dapat bantayan. Isa sa mga prominenteng bahagi ay ang trade war na Dapat matapang niyang patakaran laban sa China. Naniniwala siya na matagal nang sinasamantala ng China ang Estados Unidos sa larangan ng kalakalan at may determinasyon siyang ituwid ito. Ngunit hindi lang tungkol sa ekonomiya ang lahat. Ang tindig ni Trump sa China ay umabot din sa mga isyu ng global politics at seguridad. Kaya ganyang kinundina ang mga aksyon nito sa South China Sea at ang pagtrato nito sa mga karapatang pantao. Sa katunayan, madalas niyang gamitin ang mga puntong ito upang palakasin ang kanyang suporta at ipakitang papel ng Amerika bilang pandaigdigang leader. Bukod pa rito, may mga personal na pahayag din si Trump. Siya ay kilala din sa kanyang mapangakit na paraan ng pagsasalita at madalas niyang ginagamit ang mga social media platform upang ipahayag ang kanyang opinyon. Grabe, no? Ay, hindi ko nabasa. Bilis eh. Siya ay kilala din sa kanyang mapangakit na paraan ng pagsasalita at madalas niyang ginagamit ang mga social media platform. Wait lang ha. So, Twitter ata to? Or Instagram? Twitter. China steals United States Navy research drone in international waters, rips it out of water and takes it to China in unprecedented act. Okay, so parang ano din pala siya? May galit din pala siya sa China. Pag ipahayag ang kanyang opinyon. Hindi siya nag-aatubiling magpahayag ng kritisismo at hindi rin siya nagtitipid ng salita. Kahit ang kanyang mga tweets minsan ay nagiging kontrobersyal dahil naglalaman ito ng kanyang pananaw at posisyon hinggil sa iba't ibang bansa. Angas yung gano'n ha. Presidente ka. Tapos syempre, as a president, hindi naman pwedeng personal opinion mo lang yung masusunod, men. May presidente ka eh. Pilipinas yung hinahawakan, Pilipinas, Amerika yung hinahawakan mo eh. Kung ano mang opinion mo na against sa bansa mo, or sa mga rules, or sa mga protocols, or whatsoever, sa bansa niyo, of course, hindi mo yan pwedeng ilahad. Pero si Donald Trump, iba siya. Kasi kahit presidente ako, ay syempre, ibang tao kapag social media ko na maglalabas ako doon ng personal opinion. Parang ganun ba? Hindi ba? Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng pakikitungo ni Trump ay puro pagtutol. May mga sandali ng diplomasya at negosasyon, mga pagsisikap na makikipagkasundo sa kalakalan at iba pang mga issue. Tuloy. Sa panahon ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, ay naging magandang ugnayan nito sa Pilipinas. Pinapakita nito ang kanilang parehong interes sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pasifiko. Naging mahalagang ugnayan sa pagtanggap ni Trump kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na may mga kontrobersya sa pamumuno nito. Ang kanilang pagsasama ay nagresulta sa mas matibay na alyansa at pagsuporta sa mga inisyatiba tulad ng Indo-Pacific Transparency Initiative. Okay. Gayunpaman ay may mga hamon din sa relasyon tulad ng pag-alis ni Trump sa Paris Climate Agreement na ikinabahala ng Pilipinas. Isang bansa US exits Paris Climate Accord after Trump stalls global warming action for 4 years. Okay. Kala mo naman, naiintindihan. na vulnerable sa epekto ng pagbabago ng klima. Sa kabila nito, naging matagumpay ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng kanilang ugnayan, particular sa mga usaping pang-ekonomiya. Ang America First policy ni Trump ay nagbukas ng bagong oportunidad sa merkado para sa Pilipinas habang nagdulot din ng ilang mga pagsubok. Gaya ng pagkakaroon ng direktang epekto ang mga patakaran ni Trump sa imigrasyon sa komunidad ng mga Pilipino sa Estados Unidos. Ang kanyang administrasyon ay nagpatupad ng mahigpit na aksyon laban sa illegal na imigrasyon na nagdulot ng pagtaas sa deportation na nakakapekto sa libu-libong mga Pilipinong naninirahan sa US nang walang tamang dokumento. Undocumented Filipinos in US fear uncertain future. Facing deportation, hundreds of thousands of undocumented Filipino immigrants in the United States are caught between Donald Trump's rhetoric and Rodrigo Duterte's indifference, Anapi reports from Manila. Well, kung undocumented naman, wala tayong magagawa dyan. Uwi talaga. Same lang din dito sa Pilipinas. Yung mga Chinese na mga expire na yung mga dokumento, of course, alis. Shoo. Tara. Sa ganitong kalagayan, ay maaari nating simulan ng pagsusuri sa mga posibleng pangyayari sa hinaharap, habang ating sinisiyasat ang mga posibleng senaryo sakaling manalo si Trump sa nalalapit na halalan. Tandaan ng kasaysayan ay kadalasang nagsisilbing gabay lamang sa pag-unawa. Ngunit hindi ito garantiya ng mga mangyayari sa hinaharap. Okay. Kung manalo man si Donald Trump sa pagkapangulong muli sa US, paano kaya ito makakapekto sa maselang balanse sa pagitan ng Pilipinas, China at Estados Unidos? Yan. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng spekulasyon, kundi mga mahalagang konsiderasyon na maaring maghubog sa geopolitical na kalagayan sa mga darating na taon. Isang posibleng pangyayari ay ang pagbabalik ni Trump sa kompetisyon laban sa China. Kung siya'y manunumbalik sa White House,
Sa ganitong kaso ay maaaring magsikap si Trump na patibayin ang ugnayan sa Pilipinas at titingnan ito bilang isang estratehikong kalyado sa patuloy na tunggalian. Ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng suporta sa militar, tulong ekonomiko. Well, yung kay Trump kasi guys, bali si Trump na naman yung concern natin patungkol nga dyan sa mga nangyayari ngayon sa WPS, di ba? Kasi syempre, meron kasi tayong MDT sa Amerika if ever na yun nga galawin tayo ng China. So ngayon, since si Joe Biden ay naman din na alam na natin na yun nga solid si Biden sa Pilipinas. Itong kay Trump kasi kahit na re-elect, tawag dyan, pangalawang beses na niya itong tumakbo muli. Syempre, it's been a while, at medyo mapapatanong tayo ba kung ano talaga yung mga stand niya. If ever like that, baka bigla niyang i-pull out yung suporta niya sa Pilipinas, mga ganyan ba. Yun yung dahilan kung bakit need talaga nating makibusisi sa mga usaping ganito. US. Yeah. Kahit na pagpapalakas ng diplomatikong relasyon. Sa kabilang banda, nariyan ang senaryong maaaring maapektuhan ng nakaraan ng hindi masyadong magandang relasyon ni Trump sa Pilipinas. Tama, yan din yun. Ang kanyang mga nakaraang pakikipag-ugnayan sa bansa ay may halo-halong resulta na maaaring makapekto sa kanyang mga pulisiya na magpapalapit o magpapalayo sa relasyon nito sa Pilipinas. Ang mga opinyon ng mga eksperto ay syempre kasi yan si si Duterte, inano niya 'di ba? Inaway niya yung Amerika nung panahon niya Kasi yun nga, gusto niya makipagkaibigan sa China. Ay, nako. kakaiba. Duterte. Ang iba ay naniniwalang ang competitive nature ni Trump ay magtutulak sa kanya na patibayin ang mga alyansa laban sa China. Habang ang iba naman ay nagsasabing mahirap hulahan ang tiyak na landas dahil sa kanyang hindi matukoy na pamamaraan. Mahirap hulahan ang tiyak na landas dahil sa kanyang hindi matukoy na pamamaraan. Ang mga potensyal na direksyon ng pulisiya ay iba-iba rin. Maring magpatupad ang administrasyong Trump ng mas agresibong tindig, magtataguyod ng mas matibay na presensyang militar sa South China Sea, o di kaya naman, maring niyang piling gamitin ang mas diplomatikong pamamaraan, gamit ang economic at political upang masiguro ang interes ng Estados Unidos. Ang mga senaryong ito ay pawang mga haka-haka lamang. Ito ay mga edukadong opinyon. Oh, sir. Haka-haka pa lang naman or mga, I think, suggestion lang siya. So, wag niyo gaanong seryosohin, So, well, tayo naman may kanya-kanya naman talaga tayong opinion Nasa sa inyo na lang din talaga yan kung ano yung opinion nyo para kayo dyan. Batay sa nakaraang pag-uugali at opinyon ng mga eksperto, ngunit hindi mga tiyak na prediksyon. Gaya ng anumang spekulasyon, dapat itong tanggapin ng may pag-iingat. Kapag nanalo si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, ay posibleng baguhin niya ang international na politika, particular sa kanyang ugnayan sa China at iba pang mga bansa. Ang kanyang nakaraang posisyon sa China ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa kanilang ugnayan. Sa mabigat na larangan ng diplomasya, mahirap masabi kung ano ang susunod na hakbang. Importante rin ang pag-uusap sa kanyang relasyon sa Pilipinas, isang mahalagang aspeto ng pandaigdigang politika. Susuriin natin ang mga posibilidad. Kung titignan mo si Donald Trump kapag ka nakabarong siya, iba yung niya Para siyang... Mahirap masabi kung ano ang susunod na hakbang. Importante rin ang pag-uusap sa kanyang relasyon sa Pilipinas, Alaska. isang mahalagang aspeto ng pandaigdigang politika. Parang kid from Alaska. Kid from the can of Alaska. Susuriin natin ang mga posibilidad kung paano makakaapekto ang ugnayang ito sa ugnayan ng US, China at Pilipinas sa ilalim ng isang Trump administration. Nako. Ngunit tandaan natin ang politika ay puno ng katanungan. Maring magbigay tayo ng mga haka-haka base sa nakarang mga aksyon at pahayag. Gayunpaman, ang hinaharap ay palaging questionable na hinuhubog ng maraming kadahilanan at di inaasahang pangyayari. Ang usapin ngayon ay isang simula lamang para sa mas malalim na pag-aaral at talakayan. Ang tanong, makakatulong ba si Trump sa Pilipinas laban sa China? Ito ay hindi lamang isang usapan ng individual na mga personalidad. Ito ay nagpapakita ng mga prinsipyo sa international. Tama yun. Hindi lang naman usapan niya ng isang personalidad kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng opinion lang talaga ng presidente yung masusunod. Of course, need yang pag-usapan talaga ng mga, for example, mga nasasakupan niya, mga advisors niya or whatsoever, di ba? Kasi yung nangyari dati kay Duterte, yung gentleman's agreement niya, parang nakikipag one-on-one lang siya sa presidente ng China, which is sobrang pangit nga yung kinalabasan kasi pinaniwalaan ng China di ba? Like, nung administrasyon ni PBBM, parang wala na, nagkagulatan na, bakit may ganito pala? May gentleman's agreement pala? Di wow.
na ugnayan, ang balanseng kapangyarihan at ang pagtatanggol ng pambansang interes ay mahalagang konsepto sa larangan ng diplomasya at pampulitikang relasyon. Sa mga komplikadong tanong na ito, ay makikita natin ang ugat ng pampulitikang agham at ang patuloy na paghahanap ng pangunawa sa ating mundo. Okay. So, yun. That's from Willbiz PH. So, supportahan nyo yan, guys. Like, comment, share, subscribe. So, yun. Syempre, before you leave, huwag nyo rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, like, comment, share, and subscribe din, ano? So, kita nyo naman yun. Kayo, ang masasabi nyo doon. 'Di ba? Magmamatter talaga, men. Magmamatter talaga yung pagkapanalo ni Donald Trump dito. Kasi yun nga, kung matatandaan natin, parang kinat ni Duterte yung ties sa US, which is that's Donald Trump na kumampi siya bigla doon sa China, 'di ba? So sana nga itong si Trump ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ewan ko kung sino talaga, pero based sa mga nakikita ko, parang lumamang or lalamang si Donald Trump. May tendency din talaga na manalo siya. Lalo na yung nangyari sa kanya na chuchugiin sana siya kaso hindi natuloy. May mga nagsasabi mga doon na baka stage lang yon. Pero syempre meron ding hindi na paano daw i-stage yung tenga. Konting pagkakamali doon, dedo, something like that, 'di ba? Like questionable naman din kasi yung yung nangyaring yun kay Donald Trump. So kayo ba, do you think maganda ba ang may dudulot? In your own opinion lang kasi ito, opinion lang din naman to eh. Maganda ba ang may dudulot kapag manalo si Donald Trump? Or maapektuhan ba yung natin diyan sa China? No? Katakot yung ganun eh, baka biglang maningil si Trump. Oh, Philippines. Di ko nakakalimutan yung ginawa nyo sa akin dati. Alam ko ginawa nyo sa akin dati. Yung presidente nyo, ganyan ba? Bigla kayong pumanig sa sa China, something like that. Tapos ngayon magpapatulong kayo sa amin, baka gaganon yun. Pero I think kung matalinong tao talaga to si Trump, I think hindi naman siguro siya hindi naman siya ganun ka weak na yun lang yung basihan niya, 'di ba? Syempre, ibang presidente na rin yung nag-handle sa atin ngayon. 'Di ba? So 50-50 pa rin talaga. Kumbaga, yun nga sabi ni Welbis dito na haka-haka lang naman. So tayong lahat naman ay may haka-haka. So ano yung haka-haka mo? Comment down below. Again, pag-usapan natin yan sa comment section. So I think hanggang dito na lang muli. Paulit-ulit. Welbis PH, Filipino IC. So yeah, like, comment, share, subscribe, Filipino IC.